Welcome mga Lods sa ating Tagalog Recap sa Malasolo Leveling Zombie Edition na may pamagat na Rebirth in the End of Times. Tara simulan na natin, let's go! Nagsimula ang kwento mula sa isang abandonadong construction site sa ilalim ng gabi at may isang lalaki na nakalambitin sa ibabaw ng cage na puno ng mga zombie. Habang nakaharap ito sa mga armadong lalaki, tinawag siya ng babae ng kanyang pangalan na si Jiang Xiaoyong at tinanong siya kung may saysay pa ba ang buhay niya sapagkat ang lahat ng kaibigan niya ay patay na. Galit na galit si Jiang Xiaoyong at sumigaw sa babae ng deserve mo ng miserableng kamatayan. Agad namang nagsumbong ang babae sa matabang lalaki dahil minura siya ni Xiaoyong at dahil dito nagpasya ang matabang lalaki na pindutin ang remote para dahan-dahang i-torture si Xiaoyong. Nalaglag si Xiaoyong at agad naman itong napansin ng mga zombies kaya't sinugod si Xiaoyong at pinagtulungang kainin. Napasigaw si Xiaoyong sa kanyang sarili na kung bibigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay muli, pagbabayarin niya ang gumawa nito sa kanya na si Cui Jing at Li Shushong. Biglang nagising ang ating bida at may sumisigaw na babae sa kanyang harapan. Ito pala ay kanyang girlfriend. Nagalit at nagtatanong kung mahal niya pa ba ito dahil hindi sinali ang pangalan niya sa house deed. Gulat na gulat ang ating bida at napatanong kung ano ang nangyayari. Hanggang sa napagtanto niya na siya ay muling nabuhay sa panahon na hindi pa nagsisimula ang zombie apocalypse. Naaalala din niya na sa past life niya ay niloko siya ng kanyang girlfriend na si Cui Jing. Hindi lang pangloloko ang ginawa sa kanya, kundi hinuthot din ang lahat ng perang pamana ng kanyang mga magulang hanggang sa ito'y maubos at maging homeless siya. Pagkatapos isang malaking sakuna ang nangyari, ang mga tao ay naging zombie at nagdala ng kaguluhan sa mundo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagtayo siya ng safe zone at nagawa niyang makasurvive mula sa apocalypse. Pero ang lahat ng ito ay nasira dahil lang sa isang mapaglinlang na babae na si Cui Jing na nagpapanggap na naghahanap ng matutuluyan pero siya ay pinadala ng kalaban para sila ay wasakin. Galit na nakatingin ang ating bida sa kanyang girlfriend na naniningil ng bride price na 400,000 yuan na may palugit na 1 linggo para sa kanilang kasal. Habang sa kanyang isip ay minumura niya ito, ngunit kinokontrol niya ang kanyang sarili dahil hindi pa ngayon ang tamang panahon para maghiganti sa ginawang pagtaksil nito noong past life niya. Nag-agree ang ating bida sa 1 linggong palugit at tinulak niya ang kanyang girlfriend palabas ng bahay niya. Nabigla si Cui Jing sa asta ng ating bida dahil sa pinakita nitong paninindigan dahil ni minsan wala itong paninindigan sa sarili at isa lang itong aliporis para sa kanya. Napatingin ang ating bida sa orasan, meron na lang siyang 1 buwan na natitira at dapat na siyang magsimulang mag-prepare bago pa magsimula ang apocalypse. Nagulat ang ating bida nang may Malasolo leveling system na nag-pop up sa kanyang harapan. Jinwoo, ikaw ba yan? Solo Leveling Zombie Edition. Namangha ang ating bida sa nakita niya at napatanong sa sarili kung para saan ang mga points na nasa system at ano ang mga rewards nito. Pagkatapos ma-check ang system, naisipan ng ating bida na kumain ng masasarap na pagkain sa isang mamahalin na restaurant habang hindi pa nagsisimula ang zombie apocalypse at para makabawi na din ang kanyang katawan mula sa pagiging malnourished na sanhi ng kanyang past life. Sa kadahilanan na madalang siyang kumain at magsaya para lang makasave ng pera para makabayad siya ng bride price kay Cui Jing. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-i-enjoy sa pagkain, ay tumawag ang kaibigan ng kanyang girlfriend na si Wenshuya. Nagalit at sinirmonan ng ating bida kung bakit ganon ang pagtrato niya kay Cui Jing at sa pagbigo nitong ibigay ang lahat ng mga gusto nito. At sinabihan naman ang ating bida na tutulungan siya para lang hindi makipag-break ang kaibigan sa kanya kung magdadala siya ng titulo ng bahay at 1 million yuan cash para makahingi ng tawad kay Cui Jing. Nagalit naman ang ating bida kay Wenshuya at sinabihan niya na sino siya para utusan siya sabay pinatay ang tawag. Napagbuntong hininga na lang ang ating bida at saka biglang pumasok sa isip niya na bumili ng lupa at magtayo ng fortress na matibay at may malapit na water source at mga puno. Pumunta ang ating bida sa isang real estate company para bumili ng lupa at agad naman siyang sinalubong ng isang babaeng real estate sales agent para i-assist. Ngunit biglang dumating ang real estate sales manager
na si Ju at inutusan ng sales agent na nag-entertain sa ating bida na tumulong magbuhat ng toilet paper sa likod. Agad namang nagdahilan ang babaeng sales broker na meron pa siyang kliyente. Ngunit ang manager ay makulit at nagsabi sa babae na huwag kalimutan ang kanyang mga turo. Sabay lingon at pinaparinggan ang ating bida na sa pananamit niya ni hindi nito kayang bumili ng toilet. Narinig naman ng ating bida ang sinabi ng manager kaya napareact ito kung bakit mababa ang tingin niya sa kanya dahil lang sa kanyang pananamit. Sumagot naman agad ang manager na siya yung taong mababa ang tingin sa katulad ng ating bida at nagsabi pa na kung makaka-afford daw bumili ang ating bida ng toilet ay magla-livestream ito habang kumakain ng Jebs. At dito natapos ang ating chapter 1. Please comment, like and subscribe kung gusto nyo pa ng kasunod na chapter.